og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Tayo sa Diyos to eh. Kaya bulag na eh. Kaya kahit anong talata isampal mo, literal, o kung pwede mang gawing hollow blocks yung talata at ibato sa ulo niya, eh hindi pa rin tatama sa kanya at hindi pa rin magigising ang taong ito. Sapagkat iba ang Diyos niya sa Diyos ng Iglesia Katolika na siyang tunay na Diyos na mismong nag-utos sa 3 days ng ikalawang kronika na magpagawa ng larawan. Ano? Hindi ba't magkakaroon ng kontradiksyon? Hindi magkakaroon ng kontradiksyon sapagkat sa Hebreo may tinutukoy na Pesel at Mesabet Meklaet. Yan ang tutulan mo, Darwin Butlay. Ano ang ibig sabihin ng Meklaet? Anong ibig sabihin ng Pesel? Yung Pesel, yun yung mga babasahin niya sa 1.25 ng Roma, yung nasa Salmos, nasa Isaias, 25.6 ng Exodo, 5.7.9 ng Deuteronomio, 22.8.9 ng Apokalipsis, at lahat ng mga talata na ipinanglaban ko noon sa simbahan, yan ang gagamitin mo panigurado, Darwin Butlay. Dahil tatay mo si Archie eh. Kasama mo si Archie, biruin mo, nag-connive yung dalawa, mga kababayan. Yung isa ayaw ng linggo, pero siya linggo. Tapos si Archie naman, gusto Sabado, siya naman linggo. Eh, paano kayo magsasama niya? Magkakontra kayo sa aral. Eh, di plastikan ang nangyayari niyan. Bakit kaya? Oh, hindi na natin sasabihin dahil wala sa tema. Kanina ka pa eh. Doon pa lang tayo, kanina ka pa na may personal. Ayoko lang mamersonal, Darwin Butlay. Dahil kung personal lang ang laban, marami na akong pinersonal sa'yo. Unang diskusyon pa lang natin sa Russia TV. Kaya mga kababayan, tignan natin kung matututulan ni Mr. Darwin Butlay ang haligi ng elementary school na ito na ibabato natin sa kanya. At isang talata lang, yung 3 days ng ikalawang kronika. At yung ibang mga talata na binasa natin, yun yung mga talatang ginagamit nila na in Hebrew ay Pesel, mga Diyos-Diyosan. At kahit kailan, hindi naman konsideradong si San Antonio de Padua Diyos-Diyosan. Sapagkat wala naman tayong aral lang sinasamba natin si San Antonio de Padua. Wala tayong aral na sinasamba natin si San Miguel Arcangel. May aral ba tayo nun, mga kapatid? Eh di namamaratang lang ito, chismoso. Eh kumbaga sa babae, masama ang tabas ng bunganga, ano, mga kababayan? Eh kaya hindi na ako magtataka, kamangmangan ang ipinangangaral ni Darwin Butlay ayon sa 24.9 ng Kawikaan at yun ang kasalanan. Basahin natin ang pag-iisip ng kamangmangan kasalanan at isa sa uri ng pag-iisip ng kamangmangan yung iparatang mo sa amin na yung larawan ng mga santos na mismong ang Diyos ay nag-utos, ayun ay Diyos-Diyosan. Lalabas nun, hindi ako kalaban mo, ang Diyos mismo kalaban mo, Darwin Butlay. Ano? Kaya meron pa tayong 4 minutes, i-wave na natin. Excited na akong tanongin ni Darwin Butlay. Sige, moderator, i-wave na natin ito at yan lang ang talatang ibabato natin sa ngayon. Okay, maraming salamat Brad Jared sa iyong panahon na kung saan ay pinatunayan mo ang paksa na pinag-usapan ninyo ni Pastor Butlay. So ngayon ay ang cross-examination period, Mr. Timekeeper, pakisit ng 10 minutes. So, nandiyan na? Nakasit na, Radaro? So, ang ating cross-examination ay 10 minutes. Pag-start ng iyong unang tanong ay mag-start din ang ating orasan. So, ready na, Timekeeper? Ready na, Pastor Butlay? Ready na, Brad Jared? So atin nang simulan ang 10 minuto na pagtatanong, Mr. Butlay. Okay, unang tanong, Bro Jared. Yung tema mo ay patutunayan mo na ang ribulto ng Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan. Imo bagya pong ipalmatodaan, yes or no? Pinapatunayan mo ba rin, yes or no? Yes, sapagkat Diyos ang nag-utos niyan eh. Ano ka ba naman, no? Sa 3 days ng ikalawang kronika, saka banal-banalang bahay, banal. Ano may ibig sabihin ng banal? Santos ay umukit ka ng banal na larawan. Pag sinabing banal na larawan, santos na larawan. Kami lang naman meron yan kasi sa inyo si Archie Añetes eh. Ano? Kaya next question, hirap-hirapan mo naman, Darwin Butlay. Biruin mo. Next question. Ayon po dito sa Biblia mo, tanong na. Objection, moderator. Objection. Premise to, brother. Sabi dito,
Levitico chapter 26 verse 1. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan. Ito tanong, gumagawa ba kayo ng rebulto, Diyos-Diyosan? Yes or no? Oh, tino mo. Mga kapatid, may aral ba tayong gumawa ng Diyos-Diyosan? Wala. Wala. Ang ginawa natin, napakalinaw. Gibain mo sa 3 Gs ng ikalawang kronika, sa kabanal-banalang bahay, ang Diyos mismo nagpaukit ng banal na larawan. Santos nga larawan. Huwag mong huwag mong ipaglapit yung banal at balbal. Parang pinagdidikit mo tayo niyan. Pambihira ka naman. Next question naman, Darwin Butlay. Marami pa dyan talata. Next question. Okay, next question. Sabi mo hindi ka gumagawa kayo ng mga Diyos-Diyosan. Sabi dito, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan. Tanong, hindi ba kayo nagpatayo ng inanyuan na larawan? Yes or no? No. Bakit? Dahil yung subject of the sentence dyan in Hebrew, pisel. Ano ko ba naman? Di mo pa alam yan, Darwin Butlay? Tinan mo. Kala ko ba naman, nag-connive kayo ni Glenn Alado ng SDA eh. Tinan mo argumento mo ha. Nagtayo kami, ang itinayo namin, hindi larawan ng mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ang larawan ng mga santos sa 8:4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tanong, totoo ba si San Antonio? Hindi. Si Santa Maria, totoo ba? Hindi. Ba't may ribulto? Pinagawa kasi sa 3 Gs ng ikalawang kronika na in Hebrew, meklait, feminine graven images gaya ni Santa Maria. Tinan mo, baka merong Archie, hanapin mo dyan. Next question. Next question. Sabi mo, hindi pinatayo ang inyong mga larawan. Ito, tanong, ang inyong mga larawan ba ay nakahiga? Yes or no? Meron to, no? Yes, meron. Kaya nga meron tinatawag, La Muerte de San Jose. Meron ba wala? Meron. Ano ba ibig sabihin ng La Muerte? Pagkamatay ni Senyor San Jose. Ayaw mo kasi pumasok doon, napapasok eh. Pumasok ka doon para makita mo may nakahiga. Ngayon, bakit meron? Dahil Diyos mismo ang nagpagawa sa 3 Gs ng ikalawang kronika. Gibain mo yan! Kanina pa, oh. Okay, sabi dito, yung nakahiga na inanyuan ay nakatayo na inanyuan ay larawan ng Diyos-Diyosan. Ito, sangayon ka ba sa bersikulo na to nang ginawa ng inanyuan ay Diyos-Diyosan? Yes or no? Sang-ayon ako dyan, yes. Pero sa interpretasyon mo, oo, huwag ka sasapaw. Tinan mo, kala mo namang naka 3 points, pero sala naman eh. Tama. Sang-ayon ako sa talata. Dahil ang subject of the sentence dyan, in Hebrew, pisel. Huwag mong ihambing yung pisel sa meklait at mesabe na yun mismo ang Diyos ang nagutos na ginagawa namin sa 3 Gs ng ikalawang kronika. Sabi ko sa'yo, Butlay, di mo magigibayan eh. Gibayin mo naman. Next question. Okay, sabi mo, ang tanong ko kanina, yung bang pinatayo ay tinatawag na Diyos-Diyosan. Sabi mo, yes. Ngayon, ang tanong, nyaw. Objection. Sorry. Pagaling uman ng pangutana. Manlok naman itong pagay. Meron pong objection. Ano ang iyong objection? Hindi ba niya na yung tanong ginawa ng Diyos-Diyosan? Sabi ko, sang-ayon ako sa talata, pero wag mong ihambing na yan ay larawan ng Iglesia Katolika. Sapagkat sa Biblia, dalawa ang klase ng larawan. Tingnan mo, tricky. Talagang totoo yung sinasabi ng Biblia eh. Na sila yung mga ministro ni Satanas, nagsisinungaling, nakubutlay, huli ka na. So, revise your question, Mr. Butlay. Okay, sunod na tanong. Ang tanong ko kanina, huwag kayong gagawa para sa inyo ng Diyos-Diyosan. Ito tinanong ko sa iyo una. Diyos-Diyosan ang sinasabi ko. Sabi mo hindi. Ikalawa, ni magtayo kayo ng larawan na inanyuan. Yung tanong ko ay premise po. Alam mo naman siguro yung premise. Makinig ka muna kasi sabi ng Lucas chapter 2, makinig ka sa tanong. Pag hindi ka makinig, jablo ka. Okay, tanong, ito tanong. Pakinggan mo. Huwag ka, parang jablo ka talaga eh. Makinig ka bro. Objection mo din ito, hindi makinig. So, anong objection mo? So, Brad Jared, ang hiling ni Mr. Butlay na makinig sa tanong. Tapos Mr. Butlay, iwasan lang natin na tutukuyin natin na jablo ka. Kasi ano yon, hindi maganda yon. So, focus lang sa tanong. Tapos Brad Jared, please naman makinig para maganda po ang takbo ng ating dialogo. So, tanong. Tanong na lang. Okay, ito tanong pakinggan mo. Sabi ng Lucas chapter 2 verse 40, pakinggan mo ang tanong. So, ito tanong ko. Ang tanong ko kanina, huwag kang gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan. Ni magtayo ng mga larawang inanyuan. Ngayon, tinatanggap mo ngayon na ang pinatayo na ginagawa ng inanyuan ay Diyos-Diyosan.
Ngayon, ang tanong ko ay, di mo na ba aaminin yun? Yes or no? No, ba't ko naman aminin yun? Pabira ka naman, no? Tinan mo, namamaratang na mga kababayan, mga kapatid. Wala naman ako sinabing Diyos-Diyosan yung larawan namin. Tama, nakatayo. Bakit? Dahil mismong ang Diyos ang nagpatayo sa 3 Gs ng ikalawang kronika. O dadagdagan ko pa, sa 29 ng unang hari. Ito premise, moderator, ha? O, basahin mo yung 1.25 ng Roma, 5.7 ng Deuteronomio para may maitanong ka naman sa akin. Paulit-ulit ka. Next question. Okay. Panahon mo sa pagsagot. Huwag ka magtanong. Nalaglag pa yung mo. Okay, next question. Sabi dito sa Jeremiah chapter 10 verse 5. Salamat bro pala. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pansinin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagawa ang kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Ito tanong, pakinggan mo. Ito tanong ha. Sabi dito, ang mga Diyos-Diyosan ay hindi makalakad at hindi makapagsalita. Yun bang mga revolto nyo makapagsalita at makalakad? Yes or no? Bihira ka naman, no? Yes or no? No, bakit? Ito dahil kung iyan, ihahambing mo sa lahat ng ribulto, lalabas nun, pati yung pinagawa ng Diyos, lalabas Diyos-Diyosan na rin. Tama ba mga kapatid? Tama, dahil sa Biblia, ang kulit mo naman meron tinatawag na Besel at Mesabet Meklaet. Yung Meklaet, yung pinagawa ng Diyos sa 3 Gs ng ikalawang kronika na hindi mo mabasag-basag kahit ihampas sa ulo mo, na ang kahulugan ay feminine graven images and men graven images kaya ni San Pablo, San Jose, etc. at ni Santa Maria. Kaya, ba't pinapasan? Nasa sa isa-is ng Josue. Kaya, ayusin mo tanong mo kapatid na butlay. Huwag kang mataranta. Ayusin mo, hirap-hirapan mo. Hindi pang grade 1. Okay, next question. Sabi mo kanina, sa tanong ko, yung Diyos-Diyosan nyo ba hindi makapagsalita at hindi makapaglakad? Sabi mo, no. So, ibig sabihin bang no? Makapagsalita yung Diyos-Diyosan no? Yes or no? Makapagsalita? Objection, moderator. Huwag mo sabihin Diyos-Diyosan nyo. Dahil wala kaming aral na yan ay Diyos-Diyos. Tinan nyo mga kapatid, nasa katino... ayoko na lang ma-personal, moderator, Hindi naman namin Diyos-Diyosan yun, kulit mo naman At ito objection ko, moderator. Refer his question. Impertinente, moderator. So, ruling na moderator, no, walang binanggit o sinabi ng kabila na yung larawan ay Diyos-Diyosan. Kaya nga nagdebate tayo dito. So, Mr. Butlay, wag mo i-assume na Diyos-Diyosan ka agad. So, proceed sa iyong next question. Okay, next question. Sabi dito, yung hindi makapagsalita at hindi makapaglakad ay Diyos-Diyosan. Ang tanong, yung inaamin mo kanina na yung Diyos nyo, yung larawan nyo ay hindi makapagsalita at hindi makapaglakad at sabi dito ay Diyos-Diyosan tinatawag. Tama ba itong Biblia? Yes or no? Tama ang Biblia, yes. Pero ikaw, no. Bakit? Ba't ko sinabing no? Dahil inihahambing mo yung larawan namin na hindi makalakad na mismong Diyos ang nag-utos na konsideradong Diyos-Diyosan. Ang kulit mo, Mr. Darwin Butlay, baka may tutuli ka sa tenga. Paulit-ulit tayo. 3 Gs ng ikalawang kronika, ang Diyos mismo naglulok at ang Diyos mismo nag-utos na sa kabanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan. Tanong. Pero hindi ako magtatanong ha. Tanong sa inyo mga kapatid, yung pinagawa ba ng Diyos, nakakalakad pa hindi? Ibig sabihin, Diyos-Diyosan pala yung pinagawa ng Diyos. Huwag gano'n, Mr. Darwin Butlay. Dahil in Hebrew, Meklaet at Besel ang tinutukoy. Okay, one last question. Time yon sa kanyang 1 minute answer. One last question. Sige. Aduha pa man na bro. Tanong na tanong. 1 minute isa. Sige. Sige last ang pangutana. Okay. Sunod akong pangutana. Last akong pangutana. Matod ni mo ganina sa akong pangutana. Ay, sorry. Tagalog ka pala. Hindi ka pala magintindi ng Bisaya. Sige. Sorry. Sabi ko kanina. Mahirapan tayo sa kalisod. Buksan na lang na to. So, ito. Patuloy tayo mga kapatid. Ang tanong ko kanina sa Jeremiah chapter 10 verse 5 na ang Diyos-Diyosan ay hindi makapaglakad at hindi makapagsalita. Sinabi mo, yes, na hindi makapagsalita ang inyong mga larawan. Ngayon, ang tanong, ang sabi ng Biblia, kapag hindi makapagsalita, kapag hindi makapaglakad ay Diyos-Diyosan. Yun ba ay kapareha din ang revolto nyo sa Diyos-Diyosan? Ayon dito sa Biblia, yes or no? No.
Bakit? Dahil yung subject of the sentence sa binasa mo sa Levitico, ang kulit mo naman eh. In Hebrew, ang nakalagay, pisel. Ang nasa amin, hindi nga nakakalakad, pero Diyos ang nagutos sa Hebrew, meklaet at mesabe. 19:21 ng Isayas. Basahin mo 1:25 ng Roma para may maitanong ka naman. Ang hina mo eh. So time out na. So tapos na po ang 10 minutes na cross-examination at ngayon bigyan natin ng 10 minutes din si Pastor Darwin Butlay para sa kaniyang destructive speech na kung saan ay gibain niya ang 10 minuto na itinayo ni Brad Jared Almasora. Pastor Butlay, ang iyong 10 minutes po. Timekeeper, ready na ba? Ang iyong 10 minutes ay mag-start ka rin na magsalita. Proceed. Lingaw kayo. Ay sa time bro ah. Kaya dawat sa tanan po na. Ay sa time bro ah. Balhin siya bro. Ay di mo ba? Okay na. Kamera na ito. Okay na. Hindi na ano na. Kaya. Listen mo. Kaya. Hindi ka abot pa. Salamat ya. Salamat ya bro ah. Dahil naman dito. Okay bro. So, magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid, no? At sa mga safety dito, magandang hapon po. Magandang hapon pala. So, ngayon mga kapatid, ay pinatutunayan ni Jared na ang rebulto ng Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan. Tinanong ko kanina siya kapatid, yun bang mga Diyos-Diyosan na sabi dito sa Jeremiah G5 ay hindi makapaglakad at hindi makapagsalita, ay yun din ba ang inyong mga rebulto? Sabi niya, yes. Yes. Kaya, napatunayan natin mga kapatid sa tanong pa lang. Lalo na dito sa ating pag-stand mga kapatid, kahit mahihirapan tayo sa kalisod, ay patuloy po tayong magsalita ng Tagalog kasi hindi po makaintindi ng Bisaya yung ating affirmative eh. So ngayon mga kapatid, papatunayan ko rin na ang rebulto ng Katoliko ay isang Diyos-Diyosan. Bakit po ba? Kasi po dito, sabi ng Jeremiah chapter 10 verse 3 hangtod sa 5, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto, kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makakilos. Sila ay gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita sa kanilang pasanin. Sapagkat hindi makalakad, huwag ninyong katakutan ng mga yaon, sapagkat hindi makagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Ito po'y ginagawa ng mga tao na pumunta sa lasang. Ano bang Tagalog ng lasang? Gubat. Oo, na pumunta sa gubat. So, ginawa nilang rebulto galing sa gubat. Yun ang rebulto na yun ay hindi makapagsalita at hindi makapaglakad. Kaya nga, Diyos-Diyosan talaga yung mga rebulto. Bakit po? Hindi makapaglakad, hindi makapagsalita, walang kapangyarihan yan. Panahon sa bagyo ay, ano ba? Panahon sa bagyo, mapalid pa. No? Mo nang igalaigsoon, kung dili Diyos-Diyosan ninyong Diyos, makaistoryahan ta na. Kaya ang Diyos, Espiritu, igalaigsoon. Kung may nguntag ang Diyos, Espiritu, dili makita. Nga naman, ang Diyos, nagpasimba, pinaagi sa Espiritu, dili sa rebulto. Sa mabasa, Juan 4:23-24, makinig ka. Makinig ka bro Jared. Kasi po ang hindi makinig ay sa Diablo. Ayon po sa 1:8:47. Pakinggan mo. Juan 4 versikulo 23 hanggang 24. Sabi dito mga kapatid, sa Tagalog, data puwat dumarating ang oras at ngayon nga nasa sambahin ng mga tunay na mananamba, kami yan sa ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Kami yan sumasamba sa Espiritu at katotohanan, hindi sa bato at kahoy. Makinig ka Jared, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon ng magiging mananamba sa Kanya
mo gipangita. Oh, 24, ang Diyos ay espiritu, hindi rebulto. Makinig ka. Oh, at ang mga sa kanya'y nagsisamba ay kinikilalang magsimba sa espiritu at sa katotohanan. So ang napakalinaw mga kapatid, no? Ang Diyos ay espiritu, hindi po rebulto. Kaya mga kapatid, ito tanong ko sa iyo, assignment mo to, sigurado assignment mo to. Saan mababasa na ang Diyos nagsabi gawan niyo ako ng rebulto? Talo ka na yan. Mamaya ka. Mag-ingat ka mamaya. Uuwi ka na lang baka para di ka matalo. So ngayon mga kapatid, sinabi ng Iglesia Katolika ay pinagawa sila ng rebulto. Sabi, gagamitin nila Exodo 25. Ano bang nakalagay sa Exodo 25? Ay isang kirubin. Ano ang kirubin? Ay isang larawan ng anghel. Pag-inig kayo mga kapatid, na ay sabi dito sa Hebreo 9:5 ay gihimurang purma. Sabi Tagalog na lang atong basahon kay lisod kayo magtagalog. Hebreo 9:5. So ayon po sa Hebreo 9:5, ang sabi doon mga kapatid, ito po ay isang kirubin, 9:5, at sa ibabaw nito ay mga kirubin na kaluwalhatian na sisilihim sa kaluluklukan ng awa, na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapag-uusapan ngayon at isa-isa. So, napakalinaw mga kapatid. Yung kirubin po ay pinagawa ng kirubin si Moises, hindi kayo. Huwag kayong mag-claim. Kasi wala pang Iglesia Katoliko doon sa Exodus, sa Old Testament. Kaya mga kapatid, napakalinaw. Ang Diyos-Diyosan po ay gawa ng kamay na hindi makapagsalita at hindi makapaglakad. Ayon po sa Salmo, mga kapatid, ito napakalinaw sa Salmo. Salmo 115, versikulo 1 hangtod sa 8. So, hindi na lang natin basahin kasi malapit. Anong oras na bro? 3 minutes lang. So, patuloy tayo mga kapatid, na ang rebulto po ay gawa ng tao na hindi makapagsalita at hindi makapaglakad. So, malinaw mga kapatid. Kaya nga tinanong ko kanina siya, yun bang rebulto nyo, hindi makapaglakad? Yes. Hindi makapaglakad, hindi makapagsalita? Yes. Sabi niya, yes. So, sa ngayon siya sa tema ko, mga kapatid, na ang kanilang mga kanilang mga rebulto ay isang Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao. Ano ba ang Diyos-Diyosan mga kapatid? Hindi totoong Diyos. Pag sinabing hindi totoo na Diyos, talagang walang kapangyarihan. Kaya nga sabi ng Salmo, may kamay at hindi naman makapagligtas. Ano ba ang tunay na Diyos? Pungkol? Iwan ko anong Tagalog doon. So, ang tunay na Diyos mga kapatid, ayon po sa Isaias, ay may kamay na makapagligtas sa atin. Yung Diyos niya walang kamay. Ay mayroong kamay, hindi makapagligtas. Kasi pungkol. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, patuloy po tayo, no? Napakalinaw na ang ginagawa ng ating mga kapatid ay isa pong Diyos-Diyosan, no? Napakalinaw mga kapatid, kahit ang Biblia na nagsabi na ang Diyos-Diyosan ay may kamay at may paa, may paa, hindi makalakad mga kapatid. Yun po ay Diyos-Diyosan mga kapatid. So, ngayon Jared, assignment mo mamaya, saan mababasa na pinagawa ka ng rebulto ng Diyos. Pag wala kang mabasa, uwi ka na sa inyo. Matulog ka na. Okay na, salamat. Ay, 2 minutes na ba? Sige, patuloy tayo. Mayroon pa oras. So, patuloy tayo mga kapatid. No? Napakalinaw na ang Diyos ay espiritu, hindi rebulto. Kaya po, sambahin natin siya sa espiritu at sa katotohanan. Yan po ang tama ng pagsamba. Kasi yun po ang hinahanap ng Panginoon Hindi ka maglulod ng mga Diyos-Diyosan mga kapatid. Kasi ayon po sa 10 Commandments, huwag kang gagawa ng inanyuan na nasa langit. Pangutana, ay tanong, saan si Maria?
nasa langit. Anong ginawa? Inanyuan, ginawang inanyuan. Ang tawag yan, revolto. Exodus chapter 20 verse 4 to 5 to 6, no? Exodus chapter 10 commandments sa Exodus chapter 20, no? Nga ang mga Diyos-Diyosan giingon ay ginawang inanyuan na nasa langit. Pag sinabing huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit, ibig sabihin huwag, bawal. Mayroon bang huwag na gawin mga kapatid? No? Napakalinaw, huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit. No, napakalinaw. At sabi ng Deuteronomy chapter 4 verse 16, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ginawa sa mukha ng babae at lalaki. Oh, napakalinaw mga kapatid. So sabi naman dito, Zari, pinagawa sila ng revolto. Ayon po sa 1 Chronica 3 verse 10. Sabi dito, ito ba'y ginamit na pinagawa daw. So wala namang mababasa na Iglesia Katoliko, pinagawa ng Diyos-Diyosan, pinagawa ng revolto. Kaya napakalinaw mga kapatid, no, ng Diyos ay isang espiritu at at ang manampalataya sa Kanya ay sumasamba sa espiritu mga kapatid. So napakalinaw mga kapatid, no, na ang Diyos ay hindi revolto. No, ang Diyos ay may kamay na makapagligtas sa atin. Okay, salamat Mr. Botlay sa iyong 10 minuto at i-welcome natin ang ating kapatid Brad Archie Arniedes, ang ating Master of Revoltologist. So ngayon, proceed tayo sa 10 minuto na pagtatanong mula sa ating affirmatibo. So, handa ka na, Brad Botlay? Ready na, Brad Jared? So, mag-start ang ating 10 minutes closing examination sa ating unang katanungan. Yan, okay ka na? Okay, nakapatay yata. Pinapatay mo eh, ano ba naman oh? Patayin. Ngayon, pinag-aralan mo ba ang 25:6 ng Exodo gaya ng binasa mo kanina? Yes or no? Yes. Sunod na tanong. Ngayon, kung pinag-aralan mo sa Hebreo ng 25:6 ng Exodo, ano ang kahulugan ng Lot Ta'asemek Apesel at Elohim Akharim? Alam mo o hindi? At kung hindi, sige, tanong na. Una-una, Tagalog yung tema natin. Bakit ka pumunta? Wag, sagot ito'y sagot. Huwag kang makialam sa aking sagot. Pakinggan mo aking sagot. Nako naman, parang hindi mo alam debate. So, may objection, no? So, ano ang iyong objection? Sabi niya kasi, ang objection ko, moderator, sagutin niya, alam niya ba o hindi. Kasi sabi niya, moderator, pinag-aralan niya. Kung pinag-aralan niya, kailangan, alam mo ba o hindi. Sagot lang, Butlay. Huwag ka maipit. So, sumagot ka na pinag-aralan mo, so obligado kang sagutin yung tanong niya sapagkat umamin ka na napag-aralan mo ang sitas na yon. Ang pinag-aralan ko Tagalog, kahit Bisaya ako, pakinggan mo. Kasi ang sabi ng Biblia, pag hindi ka makinig, diablo ka. Ayun ang Biblia. So ngayon mga kapatid, ay pinag-aralan ko talaga na ang ginawa ng inanyuan na nasa langit ay isang Diyos-Diyosan. Kaya huwag kang sumasamba ng patay na Diyos mo. Hindi yan makapagligtas sa iyo, panahon ng bagyo. Ay ikaw pa ligtasin. I mean, ikaw pa yung lumigtas ng iyong Diyos. Diyos. Ulit ang tanong. Kung pinag-aralan mo ang 25:6 ng Exodo, ano ang kahulugan ng Elohim Akharim at Los Ta'asemek Apesel sa wikang Hebreo na siyang orihinal na salin sa lumang tipan? Alam mo o hindi? Sagot lang, huwag ka maipit. Hindi kasi, hindi ko alam kasi Tagalog po ito. Wala namang topic ditong Hebreo eh. Bakit? Hebreo ka ba? Nakuhintil ka na ko eh. Bisaya. Di mo kanang kasabot Bisaya. Naunsa magay. Sunod pangutana ka ng lisod ba? Anong mahirap? Ngayong hindi mo alam, kinokontra mo ba ang sarili mo na kanina sabi mo pinag-aralan mo, ngayon hindi mo naman pala alam ang konteksto? Tanong, alam mo ba talaga o hindi? Alam ko talaga na ang sa Tagalog, pero sa Hebreo hindi ko alam. May tanong ako mamaya Hebreo sa iyo, wag kang mag-ingat ka mamaya. Nako, baka luka pa ka
tama yan kapatid. Pantay yun kapatid. So, sunod na tanong. Yung mahirap. Tagalog lang, huwag kang mag-Hebrew kasi wala naman. Tagalog to. Kita mo kag Tagalog ni. Sunod na tanong. Ano ang kahulugan sa 25:6 ng Exodo ng salitang Pesel sa Hebreo? Alam mo o hindi? Hindi, sabi ko hindi. Paulit-ulit yung tanong mo, wala ka nang tanong? Wala nang tanong kapatid. Naku naman. Oh, sunod lang utana kay. Wala palang alam ito. Sunod na tanong. Sige. Ngayon, sunod na tanong. Ang lumabag ba sa 25:6 ng Exodo na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, maiimpyerno ba? Yes or no? Maimpirno. Ikaw, maimpirno ka. Revelation chapter 21 verse 8. Ang sumasamba ng mga larawan natin, Diyos-Diyosan ay papuntang impirno. Hindi mo alam, assignment mo yan. Basahin ko muna. Huwag kang maghintay ka, kapatid. Ako naman, pupunta ka ng impirno, huwag kang magmadali. Magsama ka dun. Ito po, sabi dito sa Revelation chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam at sa mga mamamatay at sa mga mapakipaapid at sa mga ngawat at sa mga magsasamba ng Diyos saan pupunta ng impyerno. Naku ka. Next question. Ito premise, ano? Ayan. Ngayon, kung maiimpyerno ang lumabas sa 25:6 ng Exodo, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan gaya ng larawan sa itaas sa langit. Ayan. Malinaw ba? Malinaw? Lubo na, oh. Hello. Mic check. Yan. Okay na ba? Ayan. So, ito ang premise. Moderator. Ngayon, kung maiimpyerno ang lalabag sa 25:6 ng Exodo na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na nasa itaas sa langit at ang Diyos ay nagpagawa sa 3 ng ikalawang kronika ng larawang inanyuan gaya ng nasa itaas sa langit. Tanong, maiimpyerno ba ang Diyos? Yes or no? Hindi ang Diyos, ikaw maimpyerno. Bakit maimpyerno ang Diyos? Nasa langit ang Diyos. Hindi mo ba alam na ang Diyos nasa langit? Ayon po sa Isaiah 56 verse 1 to Isaiah 56 verse 1 to 2 atong basahon. Isaiah 66 Isaiah 66 napit time bro. Asa Isaiah chapter 66 verse 1 to 2. Ang Diyos ay nasa langit. Huwag na lang basahin. Assignment mo na lang yan. Sunod na tanong. Ngayon, sa mga talatang binasa mo at sa tema natin, mayroon ka bang nabasa sa mga talata mo na si Santa Mariang Birhen ay Diyos-Diyosan? Meron o wala? Meron. Bakit po? Si Maria ay nasa langit. Anong sabi ng Biblia? Huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit. Anong ginawa nyo? Gumawa kayo. Mga utlog talaga mga kapatid. Personal. Hindi naman sinasabi ko sa Jared yun. Hindi naman. So, reminders, no? Hindi magbigay ng statement na hindi maganda. So, next question. Ikon pala ito eh. Sunod na tanong. Ngayong walang nabasa. Okay lang. Ngayong walang nabasa, meron ka ba ulit ang tanong, meron ka ulit mababasa na ang larawan ng mga santos sa 3 ng ikalawang kronika na siyang ginawa kong haligi sa presentasyon ko ay mga Diyos-Diyosan? Meron ba o wala? Kung unawa, meron. Pero kung letra por letra, wala. Meron nga. Sabi ko meron. Sa Biblia, nasa Exodo 20, versikulo 4 hangtod 6, na ang gumagawa ng inanyuan na nasa langit ay tinatawag na Diyos-Diyosan. At Jeremiah chapter 10 verse 5, at Leviticus chapter 26 verse 1. Marami pang verse, kapatid, kaya mag-aaral ka muna. Okay, ngayon, kung ang gumagawa ng larawang inanyuan ayon sa 25:6 ng Exodo ay may impyerno, sino ang inutusan ng Diyos na gumawa sa 3 ng ikalawang kronika ng Rebulto? Kilala mo, hindi?
Bakit ko kilala? Wala ako sa panahon noon. Bakit kilala mo? Kilala mo? Sinong Katoliko? Sinong Katoliko? Alam mo? Hindi ko pala alam. Kaya mga kapatid, ito'y sagot. Hindi ko talaga alam, no? Sapagkat wala pa ako noon mga kapatid. Yung Mateo nga ay 33 AD at ilang AD pa yan, wala pa ako noon. Kaya to be honest, hindi ko talaga alam. Amen. Sunod na tanong. Ngayon, bibigyan ko na ng pangalan si Solomon. Ngayon, kung si Solomon ay inutusan ng Diyos na gumawa ng larawang inanyuan sa 3 ng ikalawang kronika at ang lumabag nun ay may impyerno, may impyerno ba yung mga isinugo ng Diyos na mismong inutusan na gumawa ng larawang inanyuan o ikaw ang may impyerno? Ikaw ang impyerno. Ito'y sagot, ito'y sagot. Huwag kang makialam, ito'y sagot. Ito'y sagot. Time na moderator, maliwanag ang tanong no, sino ang may impyerno, yung inutusan o ikaw? So, hindi kasali siya. So, multiple choice lang ang tanong. Next question, di ko madawat sa pangutana kay Palas. One last question. Sunod na tanong. Saan mababasa sa Biblia na ang mga santos ay Diyos-Diyosan o panal? Meron o wala? Kung birbatim, wala. Pakinggan mo, huwag kang munang tumawa. Naku naman kapatid. Huwag kang munang, may assignment ka mamaya, tingnan natin. Kaya, walang mabasa na birbatim kasi ang Biblia ay kailangan ng unawa. Hindi sapagkat malaki yung mata mo, mayroon ka ng utak na malaki din. No, pakinggan mo kapatid. Dilibot pasabot ako kag mata, nana kay utok. Muna kinahanglan. Kailangan po kapatid na unawain po natin ang Biblia. Yan po yung aking sagot lamang kapatid. Okay, so time na po. Tapos na po yung 10 minutes. So ngayon, sapagkat ang ating debate po ay one round system lang. So tapos na po yung constructive speech, destructive speech. Tapos na po yung 10 minutes cross-examination. Tutungo po tayo sa summary. At ang ating summary ay 5 minuto. So ang unang mag-summarize ang ating negative, ang last speaker po ang ating affirmative. So proceed, Pastor Butay, sa iyong 5 minuto na summary sa ating dialogue. Sige. So, magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid, no? So, patuloy po tayo mga kapatid. Ito ay isang diskusyon lamang, walang personalan mga kapatid, no? Minsan salita na tayo ng personal pero sorry naman tayo ng ating kapatid. So, ngayon po mga kapatid, patuloy po tayo mga kapatid na ang ating tema ay pinatutunayan na ang gawa ng rebulto ng Katoliko ay isang Diyos-Diyosan. Ayon po sa Biblia, hindi po ayon sa atin, no? Bakit? Ano po ang Diyos-Diyosan mga kapatid? Ang Diyos-Diyosan po ay ayon po sa Jeremiah chapter 10 verse 5 ay hindi makapaglakad at hindi makapagsalita at hindi makakita. Tanong, makakita ba yung rebulto ng Katoliko? Makapaglakad ba ang rebulto ng Katoliko? Makapagsalita ba ang rebulto ng Katoliko? Hindi. Kaya po tinatawag na larawan. Tinatawag po na Diyos-Diyosan mga kapatid. So, ngayon po mga kapatid, sinabi ni Jared na pinagawa daw siya ng rebulto ni Solomon. Sinabi niya dito po sa 2 Kronika chapter 3 verse 10. Basahin natin mga kapatid. At sa kabanal-banalang bahay ay gumawa siya ng 2 kirubin na gawang nilarawan at binalot nila ng ginto. Anong nakalagay? Kirubin. Ang tanong, kirubin ba ang ginawa ng Katoliko? Kirubin ba? Kirubin ba? Kirubin ba? Nako naman, sinungaling naman talaga mga kapatid. No? Okay. Ito, ang utos ng Panginoon mga kapatid, si Moises lang inutusan. Bakit kayo sumali? No? Wala kayong wala may labot. May labot oy. Oh, wala. Sorry. So wala kayong basta wa mo labot. Kagipahin mo. Wa mo labot gipahin mo sa Dios kasi sa Exodo 25 si Moises ray gisugo. Nganong maglabot-labot man mo? Intawon wa mo suguha. Ura mo nanarbaho, gawa suguha imo silduan awag yun.
wa mo'y mahimo kay wa man mo gisugo. Muna igsoon. So, patuloy tayo mga kapatid. Pag hindi kayo ang pinagawa, huwag kayong gagawa. Napakakapal naman mukha niyo mga kapatid. No? Hindi kayo inutusan, tapos kayo ang gumawa. Tingnan natin mga kapatid, ayon po sa Exodo 25. Ang pinagawa ng kirubin ay si Moises. Saan? Dito na may Katoliko na gumagawa ng inutusan ng Diyos na gumawa ng kirubin. Sino? Magbigay ng isa. Walang masagot mga kapatid. Assignment ni Jared yan. Na, sure na kayo mga kapatid, no? So, sabi dito mga kapatid, na ang kirubin po ay pinagawa ni Moises. So, ibig sabihin mga kapatid, yung pinagawa ni Moises, yung lang ang kirubin. Ang hindi pinagawa ng Diyos mga kapatid, yung inanyuan na lalaki at babae, ayon po sa Exodo Deuteronomy 4 versikulos 16. Huwag kayo gagawa ng inanyuan na mukha ng babae. Ewan ko. So basahin natin mga kapatid sa Deuteronomy. Kasi mahirap ang Tagalog mga kapatid. Deuteronomy chapter 4 verse 16. Deuteronomy, sabi doon mga kapatid, na ang gumagawa ng inaniwan ng babae at lalaki ay tinatawag na Diyos-Diyosan. So napakalinaw po mga kapatid, kahit sa 10 commandments po mga kapatid, sabi ng Biblia, huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit. Ang tanong, si Maria, nasa impyerno ba? Nasa langit. Anong ginawa nyo? Ginawa nyo ng larawan. Pag sinabing huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit, bawal, huwag, mayroong baghuwag na gawan nyo. Napakalinaw mga kapatid, sa Bisaya pa, ayaw pagbuhat og larawan nga tuwa sa langit, o Diyos-Diyosan. Itawag ng Diyos-Diyosan igsoon. Mo nang igsoon ang magbuhat og larawan. Sige ngon dia sa Habakuk 2:18, mga buwang-buwang mga kaigala, mga bakakon. So Habakuk 2 verse 18 ni Galayson. So, napakalinaw no, nang ginawa ng Katoliko po ay isa pong Diyos-Diyosan mga kapatid. Hindi po talaga totoong Diyos. So maraming salamat Pastor Butlay no sa iyong 5 minutes na summary. So ngayon ang last speaker ay ang affirmative, ating bigyan na naman ng 5 minuto na summary sa buong nangyari na dialogue. So Brad Jared, proceed. Yan, Pastor Butlay, congratulations sa iyong pagkatalo. At yan mga kapatid, ang kanyang mga pinagsasasabi, tanda lamang na siya dapat ang mag-assignment, kung pwede nga lang module Kaya Butlay, mag-chat ka sa akin ha. May mga isesenta ko sa yung kailangan mong pag-aralan. Sige ka. Ngayon, mga kababayan, yung mga binasa niya na, bawal daw gumawa ng larawang inanyuan gaya ng babae. Hindi yata naintindihan yung kahulugan ng meklait. Na ang kahulugan, human o feminine or men graven images. Ayun ang kahulugan nun. Ano ka ba naman Butlay? At yun ang mababasa natin sa konteksto ng 6:29 ng unang hari. Na at kanyang inukitan lahat ng panig ng bahay sa palibot ng mga inukit na larawan. At yung larawan in Hebrew term is meklait. Assignment mo yan ha, search ka sa Google. Na ang kahulugan ay graven images and feminine graven images. Tanong, si Maria ba feminine o hindi? Feminine. Ngayong feminine, pwede ba ang larawan ni Maria? Pwede. Ngayon, yung sinasabi mo naman sa 25:6 ng Exodo, pese lang tinutukoy doon, Darwin Butlay, ang babaw mo. Ang tinutukoy doon, mga Diyos-Diyosan sa Israel, ang kahulugan sa 8:4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tanong, totoo ba si Santa Maria? Siya na nga mismo umamin eh. O kaya congratulations sa pagkatalo mo, Mr. Darwin Butlay. Mag-aral ka pang mabuti, Toto. Ilang taon ka na? 20? Sige, okay. Parehas pala. Kaya mga kababayan, mga kapatid, ating napatunayan, talo si Butlay sa diskusyon na ito. Hindi niya natindigan
kundi pagkus pinatotohanan niya pa sa pagbabasa niya ng mga sitas na ang larawan ng mga santo, mismo ang Diyos ang nagkutlit, Diyos mismo ang nagutos, gaya ng binasa niya, na inutos kay Moises, na ipinatuloy ng ating Panginoong Hesukristo sa 5:17 ng Mateo, na ako'y naparito hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. At isa dun sa kautusan, yung 6:29 ng unang hari, 3:10 ng ikalawang kronika, na mismong ang Diyos nag-utos na maglagay ka sa templo ng larawan. Tanong, yung templo ba ng born again may larawan? Wala. Inutusan ba sila? Wala. Butlay. Naku, butlog. Kaya, mga kababayan, mga kapatid, atin lamang napatunayan sa diskusyon na ito at pati sa live ni Father Darwin Gitgano at sa ating mga record na napahiya sa publiko si Darwin Butlay dahil una pa lang niyabangan ako. Ang dami niyang pagyayabang eh. Nako, tumakas ka na, Jared. May pag-asa ka bang tumakbo? Di ba? Pinopost mo. O ngayon, tahimik lang ako pag umpisa ng diskusyon. Pero ngayon, napatunayan natin na alam mo ng buhay si Pastor Darwin Butlay. Pastor ka pa man din. Kaya totoo talaga yung sinasabi sa Biblia sa 24:24 ng Mateo na maraming mga bula ang propetang susulpot kasi sulpot. Diba? Butlay? Kaya itong pastor na ito, kailangan muna mag-aral. Dahil itong pastor na ito, pastor ng toyo at suka. Pinabili lang ng nanay ng toyo, pinabili lang ng nanay ng suka, nagpastor na. Konting basa sa Biblia, 3:5 ng 1. Gaya na ito ni Archie Añedes, isa pa ito. O dito ka. Pareha sila, mga kababayan. Pareha sila. Archie, dito Archie. O, di ba? Kakunay mo yan eh. Kaya mga kapatid, ating napatunayan na ang rebulto ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan sapagkat wala tayong aral na sinasamba natin sila. Ba't teka kayo lumulod? Yun ang ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue na ang kahulugan sa Hebreo, presepesepen. Na ang ibig sabihin, kneeling down without any intention of worshiping. Tanong, pag nagpatira pa ba tayo sa mga rebulto, sinasamba ba natin? Hindi. Hindi. Kaya yun ang kahulugan sa Hebreo ng presepesepen. O mag-aral ka pa, Butlay. Butlog ka. Pati ikaw, Archie Añedes. Dito ka, nasa na? Malis na si Archie. O sige. Kaya ilang time na lang mga kapatid? 1 minute. At maraming salamat sa Diyos. At nandito kami at nakapunta kami ng ligtas at napatunayan lang natin na itong si Darwin Butlay sinungaling na, butbot ang mga sinasabi. 24:24 ng Mateo, 4:4 ng ikalawang Korinto. Sabi niya rin, 4:24 ng 1, ang Diyos sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tama. Sumasamba ba tayo sa Espiritu at katotohanan? Hindi. Sumasamba. At yung definisyon ng katotohanan, sa 3:18 ng unang 1, yung huwag kang iibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawat katotohanan. At isa sa halimbawa nun, yung nasa 3:10 ng ikalawang kronika, na sa kabanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan. Talo ba siya o hindi? Talo! Uwi na! So palakpakan natin ang dalawang magiting na mga tagapagdialogo sa hapon na ito. So ating napakinggan ang both side at ngayon ay mag-undergo sila ng mga tanong mula sa mga audience natin. So, Brad Jared, wag ka mo nang alis sapagkat may magtanong din sa iyo. Brad Pastor Butlay, meron din mga magtatanong. Wala na. Tapos na, one round system naman tayo. Kami may mga mo. So ngayon, bigyan natin ng panahon ang ating mga audience na magtanong. Pwede na mga anti-Catholic kay Jared magtanong. Pwede rin ang mga Katoliko dito kay Pastor Darwin Butlay magtanong. So sino ang unang? So magkapilahan. Ang gusto magtanong ay pipila. So ang nakapila, ang bigyan natin ng panahon na magtanong. Okay. So tatlo bawat isa na magtatanong. So Brad, Aloy? Ayun na orasi. Kada tubag kung pangutan na taksar niya po para dili ta mo lapaw. So magbinisaya na lang ko kay para makasabot is Butlay no. So unang pangutanan ako. Ang templo ba sa Dios adunay mga larawan o wala? Kaniadto na pero sa New Testament wala na kaysa Juan 4 versikulo 23 to 24 wala yung kay larawan mabasa to kay espiritu man to. So sa daan day tugon na ay larawan ang templo sa Dios. Unya sa bagong tugon wala na.
asa mabasa nga wala na ang wanay larawan ang templo sa bagong tugon. Ayaw gamitin ko ang Juan 4:24 kay nahibaw mi simba ta espiritus kumaturan. Ang akong gipatkuan na ni ron ang templo. Ang templo Old Testament naa ningon ka. Kaya sa bagong tugon wala na asa mabasa nga ang templo sa bagong tugon wala na wanay larawan. Nay mabasa wa? Lagi mabasa. Kay ingon diha sa Juan 4, versikulo 23 to 24, espiritu lagi. Huwag pasabot din, walay larawan. Kay ang Diyos, ipasimba man pinagi siya espiritu sa kamatuoran, waman sa ribulto. So, repeat ang question. Ang ato ata magisgot og about sa pagsimba. Ang atong gisgotan ang akong pangutana templo. Sa Old Testament sa Ezekiel 41:17 katos 20 ang templo sa Dios adunay larawan. Yan yung anaa. Unya sa New Testament ikay magaingon nga wala na larawan sa templo. Karon asay mabasa diha bag-og kasabutan nga ang templo sa Dios wa day larawan asa man naa wala Unang Korinto 3, versikulo 16, ako ang templo, asa may larawan ako. Ako, pagutana sa templo. Sa templo ko no. Basta unang Korinto 3:16, kamo ang templo sa Dios. Nya pangutana, asa may larawan ako, asa may ribulto nako. Wala. Para mag-abot yun mo, no? Kay murag wa mo mag-abot. Apautan na ni Brad Kaloy ang structure. Ato bang Old Testament structure ba naman ito yung templo, no? Pag-abot ni Kristo, ang mga apostles, 70 pa man to, Badbutay, 70 pa man to na na-distract, ang destruction of Jerusalem. So apautan na ni Brad Kaloy, wala na ba sa New Testament, wala na ba tong mga larawan? So mo na ang pangutana. ang akong pangutana ayaw pagisgot sa templo nga lawas. Kaya nga akong mo ni imong tubag. Mamino sa ba? Ay sig isgot ang imong cellphone diya kay mo na di ka kasabot. Mo na akong pangutana sa Old Testament nagisgot to og building adunay larawan. Bisan gani imong kaugalingon ro templo kalarawan magani na imong naw? O tanawa? Ano imong pagkatao karon nga templo ka? Na magani kay dagway? Mo na karon ang akong pangutana kanang templo nga building according diha sa Old Testament na ilarawan Ezekiel 41:17. Karon ingon magkagwala na asa lagi mabasa di ka na kubuyan asa man mabasa kini imong kagwala man asa man mabasa diha sa New Testament nga wa nay larawan ang templo sa Dios kanang building. Kung building, wala gyud litra por litra mabasa. Wala yung litra por mabasa. Pero ito ni Gala, ang Diyos ipasimbag yun sa Espiritu sa kamaturan. Iniwa po na, bahala na mo. Kasama ko na yung sa Biblia. Okay, so humana ang tulog ka pangutana. One last question. Okay. One last question. Okay, para patas ni para patas ni ha. Dili nato sa gunsonon ang mangutana kang Brad Darwin. Kato mangutana kang Brad Jared atong interval. Ang mangutana kang Brad Darwin Butlay dire mo linya. Ang mangutana kang Brad Jared dire pod mulinya. Kay para interval dili pod masagunsonan si Brad Pastor Butlay sa mga pangutana. So, Brad Jared, nirong magtatanong sa iyo at least 3 katanungan mula kay Pastor Presi Sale. Bro, pangutana ka bro. Ari bro. Ari bro. Ako, good side ko mga tana. Pero, Ari ka bro. puli-puli ang kuno sila. Tapat mo. Puli-puli ang Ari kuno. ka bro. So, ako yung mga tana una. Talaga bang hindi ka maintindihan ng Tagalog? At Bisaya? Mahirapan tayo magkasunod din eh. Okay, unang tanong. Lahat bang kulto na pinagawa ay Diyos-Diyosan? Ba, next doa ka pangutana. Pag ang Diyos ang nagpagawa, hindi konsideradong Diyos-Diyosan yun. Kapatid na sali. Gaya nga ng binasa natin sa 3 Diyos ng ikalawang kronika at 6:29 ng unang hari. Yung Diyos-Diyosan, yung subject of the sentence sa 25 sa islang Exodo,
5:7 may ng Deuteronomio na mga larawan ng mga bagay na hindi totoo na ayon kay Apostol Pablo sa 8:3 o 4:3 na ikalawang Korinto. 8:4. Dili, tanan. O, di lahat. Okay, ang pangalawa. Kung hindi lahat ng Diyos-Diyosan, ma-identify man mo nga Tagalog. Malaman mo ba na ano ang Diyos-Diyosan o hindi? Ano ang rebulto na Diyos-Diyosan o ano ang rebulto na hindi Diyos-Diyosan? Alam ko, gaya nung may ulo, yung nasa Egypt, gaya ng sinabi ni Bro Jando, ano? Yung Sphinx, kung tawagin, yung merong ulo ng tao, tas yung katawan ni tigre, konsideradong Diyos-Diyosan yun. Pero yung estatwa ni Jose Rizal, Diyos-Diyosan pa, hindi Diyos-Diyosan yun. Gaya ng larawan ng mga santos, gaya ng larawan ni San Antonio de Padua, Santa Maria, San Roque, at lahat ng mga santos gaya ni Arcangel Miguel, hindi Diyos-Diyosan. Yung Diyos-Diyosan, maika-clarify natin sa itsura pa lang. Gaya nung nasa Egypt, yung ang dami, no? Yung sa Greek mythology ko yung na tinatay, yung Zeus, yung Saturno, yun ang mga Diyos-Diyosan, kapatid. Okay. Dagdag na tanong. Ngayon, ang Panginoon Diyos ang nag-utos kang Moises na ano ang gagawin na rebulto. Alam mo ba kung bakit ninutusan si Moises ng kerubin? Anong purpose? Alam mo ba yun? O purpose yun, ano? Tanda yun na sumusunod ka sa utos ng Diyos at yun yung Holy Covenant. Na nandun ang kanyang, ano kapatid dyan to? Sa Holy Covenant? Presensya. O presensya. Kaya pinagawa ng Diyos yun. At yun rin ay ipinrosisyon gaya ng ginagawa natin sa 6:6 ng Josue. Pinagpatirapaan mismo ni Josue sa 7:6 ng Josue. Yun ang purpose nun. So yan ang... Last na to. So ngayon, pahinga muna. At saka dito naman tayo lilipat kay Brad Butlay. So proceed. 3 question. Salamat kayo, pinanggang Brad Paul, Professor. First question. Unang pangutana. Nakaibalo ba ka o unsay kahulugan o Diyos-Diyos? Salamat kayo sa pangutana. Yes, ang Diyos dili tinuod nga Diyos. Kanang imong gitubag, asa man imong gipasukan? Sumala sa Exodo 20 versikulo 4 to 6 nga ang Diyos kanang butang nga himo sa tao Diyos ang dili gyud na siya tinuod kay kumain kag Diyos-Diyosan ug trak-trak ora na siya ang Diyos isara man ang Diyos sa dili gyud na tinuod mura na siya trak-trak ba balay-balay. Mao ba nay kahulugan diha sa Exodus nga imong gibasa? Kan putana. Pag-ingon ni San Pablo sa unang Korinto 8:4, ang Diyos nagrepresentar butang ni tinuod. Asa may tinuod katong gitubag nimo o kining gisulti ni San Pablo? Okay, tubag. Ang gingon sa nagulugan sa dili tinuod, yes, dili gyud tinuod ng Dios. Kay nga naman, ang Dios na ikamot, pero makaluwas. Dili makaluwas. Ang Dios dunay kamot pero makaluwas inyong Dios. Kung tinuod pa na siya nga Dios, ngano nga man ikamot na itiin, ngano di man nakalakad. Nagkahulugan nga dili tinuod, mo na siya. Sayang bang. Umano to. Katulo naman to. Ay, katulo. Ako man gumubante. Ako man gumubante. Niyon man San Pablo sa unang Korinto 8:4, ang Diyos nagrepresentar butang dili tinuod. Pangutana, kining nasa ang dughan na nagbitay, nakailakan ni wa? Okay lang. Kisa man eh? Si Robert Powell. Okay. Mabasa ba sa Biblia? Ang pangutana, mabasa ba sa Biblia nga gilansang si Ruben Powell? Wala kay nga naman si Robert Powell mo ni ganap ni Kristo nga nagpalangsang sa cross. Imbis watoy sapot, gisaputan ninyo kay siyempre artista siya, maulaw yun siya mo acting oy. So, tapos na. Pwede ra nga i-follow up ang imong question sa lain por mongutan na kang Pastor Butlay. So, Pastor Butlay, relax. Brad Jared, imo nang time. Kisa may, mongutan na sa imo. 3 questions.
usara ka pangutana akong pangutana kay kanang namin debate rong sa Dios ana diyo. Kanang na sir. Karong Domingo. Usara ka pangutana ako kay kanang napakay kanang muginawa ako. Usara ka pangutana. Di ko pud mindiran. Kanang ako pangutana ako. Tagalog. Nakay na. Kanang hirapan tani sa magkalisod. Isang tanong lang. Bro, Bro Gerard, isang tanong lang. Saan nabasa sa Biblia na gagawa ng rebulto si Santa Maria, ang inahan ni Kristo? Pero hindi letra por letra. Dahil kung hahanapan mo kung letra por letra, lalabas nun kakontra ko ng mga apostoles. Dahil sa 13:6 ng ikalawang Korinto, ang pagbasa ng mga apostol sa Biblia, hindi sa titik. Hindi sa titik, therefore hindi letra por letra. At yun ang mababasa natin sa konteksto ng 6:29 ng unang hari na may klaet. Nag-feminine graven images gaya ni Santa Maria. Merong nabasa sa konteksto sa diwa, hindi letra por letra. Okay na? Next. Okay, so tapos na ang Jared. Proceed naman tayo kay... Okay. So, tulog at kota na. Pastor Botlay, pangutana ko unang pangutana. Imo maging ipamotoran ganiha bro nga ang mga larawan sa Katoliko giisip nga o gisimba nga Dios. Ito ba ko? Iisip nga Diyos? Bakit question na? Sakto ba ko nga ang pagsabot nga ang mga larawan sa simbahan Katoliko giisip namo nga Dios? Sakto ba ko dili? Sakto kayo ka nga giisip ninyo Diyos. Kaya sumala sa Salmo 25, versikulo 6, ang magluhod at tubangan, Diyos-Diyosan ang ginatawag o ginong Diyos. Matod nimo bro, ang among matod nimo gisimba ng mga larawan ni Diyos. Ha, mo nimo gingon. Matod pa sa mga official teaching bro, may Catholic faith. Page 1944-195. Matod dito, we do not worship the images of saint, but we only show reverence or veneration for what is due to them. Akong pangutana, kinsa may nagtug-an ninyo tinuod ang among official teaching nga ningon nga wa na magisimba ang mga larawan or ikaw ra gabot-bot? Ito ba? Nagtugan sa tinuod, siyempre, kamu ang inyong igamit, muingon ko kamu, pero ay sa Panginoon sa dili sa kamu ha, ang akong gingon, kamu rin nagkuan, nagangkon-angkon, kay di man mumutugan sa inyong kabalingong butbot, manang idalaysoon, pero kayo, natubag naman ko nakuwangan mo ka ba nila? Ako pangutana bro, wa man matubag bro. Ako pangutana, kinsay nagtug-an ninyo tinuod ang among official teaching sa simbahan nga ningon nga we do not worship the images, or ikaw ray nagbot-bot nga among gisimba ang imahe? Kinsay nagtug-an tinuod ang among official teaching or ikaw ray gabot-bot? Ako nga nagtugag tinuod. Ako ang nagtugag tinuod. So gitubag di ka kay iba, gipapili mo kasi mo mutana, so di ka magbuot sa kong tubag. So ang gingon sa Biblia, di wala galing ko ay galing pagbuot sa tubag kay gipapili magugo niya agad gipapili magugo so isis mo ganyan pangutan agad ug di ko mo pili di na pud mo tubagan na. So humanang tulo ka minuto. So asa man ka bangutan na? O Jared. Tayo. Okay. Direct question. Tagalog sapagkat ang ating speaker ay Tagalog. So, itagalog mo yung tanong mo. Ay, gamitan na kagahom niya. Okay. Sasabihin ko sa inyong lahat kung ano ang pinaniniwalaan ko. Hindi na mo. Ayaw siya! Tanong. Ang ating role dito, magtanong. Kung ibig mong mamahayag, bigyan ka namin ng panahon. Pero sa kondisyon na hindi ka aalis dito, na hindi ka i-undergo ng cross-examination. Okay. So anong pipiliin mo? Mamahayag o magtatanong? Sagutin mo lang para tapos na. Anong gusto mo? Mamahayag o magtanong? Magtanong. Hindi, isa lang. Kasi ngayon magtanong ka muna. 3 katanungan. Huwag ka mo mamahayag muna. Tanong lang muna, tanong. Pati sa ribulto.
Ako si Alfredo Crisaldo, Salvador. Ang pangutana na ako, dugay-dugay na kong naglalaan. Yan ang inyong simbahan. Tagalog! Matagal na akong nag-ikot-ikot sa inyong simbahan. Meron akong nakikita na parang hindi totoo talaga. Bakit? Bakit sinabi ko yan? Sinasabi ko yan dahil doon sa Quiapo, ang Jesus ninyo, ang itim-itim. Sa ibang lugar, iba. May biguti, ang iba wala. Yun ang tanong ko sa iyo. Bakit iba-iba ang larawan na nilalagay nyo sa inyong mga simbahan? At saka bakit halik-halikan pa? Mayroon ang tanong. Yan, unang-una, hindi namin sinadya kung yun ay itim dahil sa kahoy. Dahil ang ginamit na kahoy sa itim na Nazareno ay ibang kahoy kaysa sa mga natural na kahoy gaya ng oak, gaya ng puno ng santol na original na sa Nuestra Señora de la Paz na de la Buyahe. Kaya, iisa lang ang nare-representasyon. Sino mga kapatid? Si Kristo. Dahil Diyos mismo nagutos, kaya ba't hinahalik-halikan? Kung para sa iyo, paghalik pagsamba, ibig sabihin pala si Apostol Pablo, inuutusan magsambahan tayo sa isa't isa sa DSIS ng Roma, na na mangagpatian kayo ng banal na halik. Kung kakahulugan sa iyo ng halik, pagsamba, ibig sabihin pala, si Pablo at tayo, pinasasamba sa isa't isa dahil utos na mangagpatian ng banal na halik. Ngayon, bakit itim yung isa? Yung isa naman puti, yung isa naman walang buhok. Dahil sa kahoy. Dahil sa kahoy. Dahil sa kahoy. Parang ganito, mga kapatid. Merong taong itim, merong taong maputi, pero isa tao pa rin. Ayan ang sagot, tata. Pangalawa! Wala to. Dugang ito, dugang sa katanungan. Bakit hindi nyo pinarehas ang color ng mga santos yan sa inyong simbahan? Gusto ko na pare-pare color, isara ang color. Itong, para hindi magtataka ang mga tao na nagpupunta yan. Baka magtataka ko, bakit yan? Iba, ito puti, ito yellow, ito. Gusto ko na bayan mo na ikaw nagsasangyaw ng mabuti. Grabe, siguro gusto ni Tatang ng Ribulto, no? Kasi gusto niya ng perfect color. Isa lang nare-representasyon ng Tatang. Tsaka hindi kami malilito, kilala namin si St. Anthony de Padua, kilala namin si San Roque, kaya hindi kami malilito doon. Iba-iba man ang kulay, iisang representasyon. Si Cristo, si Maria, etc. ng mga santos na kinanonize ng simbahan. Kaya lang nangitim dahil sa kahoy. Parang ikaw, halimbawa ikaw, brown ka ngayon, o magbilad ka sa araw hanggang alauna, itim ka na, ibig sabihin pala, iba ka na dun sa brown na ikaw pa rin yun. Naging brown ka lang dahil sa init ng araw. Ganun rin yung mga larawang kinanyuan, naluluma. Last! Maling paniniwala mo yan. Maling paniniwala mo yan. Ako, brown ko. Basta magbilag-bilag ko sa lupa, sa init. Brown pa rin ko. Ano ang totoong reliyon sa buong mundo? Out of topic! So ang ating katanungan sa topic na pinag-usapan nila. So sa pagkat wala ka ng tanong, so proceed sa... Wala na. Wala ka ng tanong about sa Ribulto. Ako. Oh Brad, Edgar. Brad ka sa sunod, ikaw dayon. Brad, tuan na. Brad, daroy na. Sige, ako na yun. Putagin ako ang dito. Ha? Nag-react si Edgar. Oh, sige. Nag-react si Edgar ba? Edgar Laugan. Tama na Edgar. Ari ko mahutanan ni Brad Kuan Butlay. Kung ang usa ka larawan
kung kini isipon nga Dios. Unsa may tawag na to ana? Dios o Dios? Diyos gud siya, brother. Kaya ang larawan dili gyud na siya tinuod nga Dios. Kung mayon kag tinuod nga Dios, ang Dios espiritu man, wa man mabasa guro nga ang Dios rebulto. Sunod pangutana. So kaningon man kang larawan sa Katoliko, arila ko ni larawan ni Maria. Sa imong pagtuo sa larawan ni Maria, Dios o dili? Dili Dios si Maria, kay isa man ang Dios si Jesucristo na. Larawan. Dili galing Dios ang larawan ni Maria. Dili galing Dios ang larawan ni Maria, kay usara man ang Dios. Mo nang tinaw kayo, dili. Pero kung imo nang imuag larawan, ginatawag na siya Dios kay inyo man ginasimba. Matud sa Salmo 95 bersikulo 6, ang nagluhod nagatubang nagsimba og Dios. Sa to pa, kaming mga Katoliko, nagtuo kami nga larawan ni Maria dili Dios. So, wala mo tuohin nga Dios. So, sa to pa, dili Dios. Ya para po nimo, ang larawan ni Maria dili Dios. So, dili po patawag Dios. Di ba? So, pareha na tayong tanan. Pareha tayo ha. So, Katoliko na ka. Lasa pa ko tanan. Tama na. Di, lasa. Lasa din ito Maria. Kaya kung mo go nagbuhat ang larawan ni Maria, niwa po ko nito po. Kaya gumulohot ko pareha na kita. Wala yung nakalinya kang Brad Jared? Brad Jared, mautana ba? Okay. Naman. Kung wala pa, ay siya sa kang Brad Gore. Tatanong ngayon. Ay, ako na lang. Bagbutlay. Kaganina, nadungog na ako, niingon ka nga maimpyerno ang magbuhat og larawang inanyuan. Unya kay gibasa man ni Jared sa ikalawang Kronika 3:10 nga si Solomon naghimo og larawang inanyuan. Asa mabasa na sa Biblia nga maimpyerno si Solomon? Tubag si Solomon di maimpyerno kay ang gibuhat ni Solomon kirubin man to sa 2 Kronikas 3 bersikulo 10. Magbasa na ko kirubin dili Maria nga naong dili Robert Powell di tupag mana ayo objection para mudaghan yung pangutana mudaghan yung pangutana ng kalakiha ikaduha ng pangutana. Ikaw sa pangutana mo ito baga. Ayaw likoy sa lawan ako ito pangutana. Okay, kay makauulaw yan na kay pastor ba yan ka? Ala, sa pangutana mo ito baga. Ingon ka ang gibuhat ni Solomon. Kay Revolto man na ito, dili dahil siya maimpyerno. O niya, ingon ka ganina, kanang Revolto nga dili mo lihot, dili ka istorya, dili ka lakaw, Diyos-Diyosa na, di ba? Katong Revolto nga gihimo ni Solomon, kay di kang butong mo istorya. Di butong mo lihot, di butong mo lakaw, di kayo kalupad. Base sa imong argumento, Diyos-Diyosan to o dili? Ang kirubin dili gyud Diyos-Diyosan, pero ang inyong ginahimo ang katawa kay ang delikadong katawa na kay nangutana ra biya ka. Magpakisayod biya ka kay matud sa 1 Pedro 3:15, ang magpakisayod at ang taga-tubag, mga taga-tubag nga ang kirubin dili na Diyos-Diyosan kaysa na sa Hebreo 9:5 timailan na sa presensya sa Dios. Pero ang inyong ginabuhat kay nang Robert Powell kay matud ninyo si Kristo na artista ra man gud na gipalangsang ninyo sa cross gihimo ninyo Kristo giludan-ludan ninyo artista na unsa. Okay. Susunod mo pangutana. Kay ni angkon ka man di ay na ikatawa ko kay wa ka bantay nang ipiit ka to. Ikatulo na kong pangutana mo ni. Sige may ninyo butang-butangan nga nagtudlo mi nga ang among mga Revolto mga Diyos-Diyos namo. Naa ba kay mapakita nga librong Katoliko nga nagtudlo mi nga Diyos namo ang among mga Revolto? Naa kay may pakita o wala? Ay revise dari asar tong Biblia katong ganina asar revise di kay inyo ang nang panudlo di inyo ganina last mana bro katong isa bro katong dili katong gamay bitaw ni pison gamay isa bro
Katong Biblia nga, murag na iputi gamay. Kanila ka na. Ayaw likoy sa wala gina ko gipangutana. Wa ko lang utana Biblia. Okay? Wa ko lang utana Biblia ha. Ayaw da ka Biblia. Wa ko lang utana Biblia. Balik ko na ko utana ko. Nag-ingon man ka nga nanudlo me nga ang mga revolto among Diyos. Asa nga libro nga iya sa Katoliko, ano na imprimatur ni Hillobstadt, dili Biblia, sama ng CCC, Fundamental of the Catholic Dogma, or Catholic Faith, ano ba? Na ba kay maipakita nga librong Katoliko karon nga nagtudlo mi nga Dios na mo mong revolto o wala? Tubag, wala ha. Pero paminaw. Ay wala kawatan nga mangkon nga siya nangawat oy. Di damo ang kawatan ka nga mangkon ka. Priso ka, ay mga priso ka. Kargado dana. Naman. Asa siya mga tanan bro. Dekahan na mo. So, ug inyo lang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.